Alas 5 nga ng hapon, napag-usapan nga namin na maliligo nga kami ng dagat or ilog. Mas madami nga pumili na sa dagat nga kami maliligo. Kasi nga kapag ka sa ilog, hindi raw makaka-aura, halos pa naman lahat kami meron kaming dalang mga panligo. Yun nga, maliligo naman kami sa ilog, kinaumagahan naman. Malayo nga yung resorts dito, kaya kailangan sumakay nga kami. Hindi katulad ng ilog na pwedeng lakarin lang. Halos napuno nga yung sasakyan at ilan lang din naman ang hindi sumama. Wala pa nga isang oras, nakarating na rin kami dun sa resorts na pupuntahan nga namin. Halos natuwa nga kaming lahat nung nakakita na nga kami ng tubig kasi nga sobrang init talaga. Kasi halos pare-parehas kami, hindi nga mga naligo dahil inantay nga namin yung hapon. Meron pa nga silang mga binabanggit na resorts pero dito nga kami napunta sa may Pangot. So hindi ko alam kung tama nga ba yung pagkakabigas ko. Pagkababa nga namin ng sasakyan, halos palubog na nga yung araw. Kaya abutan man kaming sunset, konting-konti na lang din talaga. Pagdating nga namin sa entrance ng resort, huminto na nga muna kami kasi nga nagpicture muna kami. Hindi naman talaga nawawala kasi yung mga picture-picture na yan. Tatlo pa nga lang nga kaming nauna kasi inhiwa na nga namin sila dahil hinahabol nga namin yung sunset. Nauna na nga nagpa-picture si Merinel, pati na rin si Irene, bunsong kapatid nga siya ni Mitch. So yun, may entrance nga dito, 30 pesos per head. Hindi na rin nga kami kumuha ng cottage kasi wala rin naman kaming balak magtagal at bukod pa nga daw wala rin kaming mga dalang pagkain. Nung makapasok na nga kami lahat, nag-uunahan nga kami dito sa may buhanginan. Syempre, hawak namin yung mga kanya-kanyang cellphone nga namin kasi nga inahabol talaga namin yung sunset. Yung kulay na lang talaga ng ulap yung nakikita namin kasi lumubog na rin talaga yung araw. So yun nga, hindi na naman ako masyadong nakaligo ng maayos kasi nga meron na naman ako, dinat na naman ako. Parang katulad nga lang nga din nung nasa Palawan. Iwari nga muna kaming dalawa ni Merinel sa mga kasama nga namin kasi pumunta kami dito sa may dulo dahil gusto nga naming umaura sa picture. Pagkabalik nga namin ni Merinel dito, nakalublob na rin yung iba naming kasama din. Nagpicture-picture din nga sila. Lumapit na rin nga kami ni Merinel para nga lumublob na din. Kapag ganitong mabato nga, hindi rin makaligo ng maayos kasi sobrang sakit talaga sa paa. Nakakamiss nga yung buhangin ng Boracay kasi sa lahat talaga ng beach na napuntahan ko, the best talaga yung Boracay sa pagkapino nga ng buhangin. Wala ka talagang mararamdaman na mga buo-buo sa inaapakan mo, talagang napakapino nga niya. Kaya pwede kang maglakad kahit nakayapak lang. Alas 7 nga nagkasundo na nga kami na uuwi na kami. Hindi nga kami nakapag-anlaw ng maayos kasi sa liguan at saka sa bihisa napakahaba ng pila. Mga 7:30 nga bumalik na nga kami sa sasakyan. Hindi na din nga lumublob sa tubig yung driver nga namin. Pagkadating nga dito naman sa bahay, natagalan din ako sa pagligo. Kasi pinauna ko na din sila. Habang nag-aantay nga ako na mabakante yung liguan, tinawag na nga ako ni Mitch na kumain na nga daw muna ako. Kami nga ni Merinel, sumabay na nga rin nga kami sa kanya. Ginataang tulingan nga yung ulam namin na may kasama siyang sitaw at pechay. Then meron din nga piniritong isda. Hi! Hello. Ganito lang po ang pagkain sa probinsya. Ibang-iba nasa Maynila. Ito ang gulo ng fresh. Baka nakakasukulay. Ito mo. Fresh naman. Pagkatapos nga namin kumain, na bakante na nga yung liguan. Then maya-maya nga pumunta nga kami ni Merinel dito sa taas kasi nga naghahanap naman kami ng signal. Dito nga sa Ragay, halos parehas lang sa Karamuan na napakahirap talaga ng signal. Hanap ka talaga ng lugar kung saan nga meron. Tinawag nga kami ni Mitch kasi binalatan niya yung singkamas na binili nga kanina sa may palengke. Then nagluto din nga siya ng bagong alamang kaya yun nga yung pinangsawsaw nga namin. Dito nga sa Bicol, kapag kakumpleto nga sila, libangan nga nila dito yung paglalaro nga ng baraha, nagpaparis-paris nga sila. Pinapasali nga sana kaming dalawa ni Merinel pero ako talaga wala akong hilig sa ganyan. Kung bingo nga yan, okay lang sa akin kasi naglalaro ako noon. Pero kung baraha talaga, ewan ko ba, parang hindi talaga ako matuto niyan kahit paris-paris lang. Baka talagang hindi lang ako mahilig maglaro ng baraha kaya hindi ko talaga siya na-enjoy. Kasi kahit sa sukat naglalaro yung mga kapatid ko niyan, yun nga, hindi rin ako nakikijoin talaga sa kanila. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!